Sa sobrang pagkainis ni Kenneth dahil sa kanyang naalaman ay napasabunot siya sa buhok niya. Sigurado siyang nasaktan si Ara dahil sa ginawa nitong kasal. Tama si Ara. Nang maalala niya ang babae ay agad siyang tumayo doon at tumabas habang dinadayal ang number ni Ara. Nagpaalam ito sa kanya na aalis ngunit masama ang kutob niya dito. Nakapatay ang cellphone niya. Sabi ni Kenneth nang hindi niya ito makontak, naalala niya na pinapatay talaga ng dalaga ang cellphone nito kapag nasa trabaho ito. Kaya naisip niyang sa company na lang ito siya dumiretso para tanungin si Alicia kung saan ang business travel nito. Pero nagulat siya. Sa pagbaba niya ay sumalubong sa kanya sa may labas ng company ang napakadaming press. Kalat na sa buong mundo ang tungkol sa nalalapit niyang kasal, lalo na at kilala din ang ama ni Cathy sa larangan ng negosyo. Mr. De Biox, ano masasabi mo sa kasal ninyo? Maaari mo ba kaming sabihan tungkol sa nalalapit ninyong kasal? Pwede bang malaman kung kailan nagsimula ang relasyon ninyo ni Miss Cathy? Hindi magkandamaya o mga press sa pakipag-unahan sa pagtatanong sa kanya na siyang halos ikapula ni Kenneth dahil sa galit sa mga naririnig niya tungkol daw sa kasal nila. Gustong-gusto na niyang pumatay dahil sa gulong ginawa ni Cathy. Talagang hindi nadala ang dalaga sa pagbabantang ginawa niya dito noong nakaraan. Gusto mo ng laro, Cathy? Pagbibigyan kita. Ikaw ang nagsimula nito at ipangangalandakan ko sa lahat ang pagiging obsessed mo. Galit na sabi ni Kenneth sa isip niya. This wedding was fake. Malakas na sigaw niya. Ang kaninang maingay na paligid ay parang may dumaan na anghel na sumigaw si Kenneth. Kahit na tahimik ang lahat ay patuloy pa rin sila sa pagro-roll ng cameras. Walang katotohanan ang kasal na to. Dahil bunga ito ng isang babaeng obsessed sa akin. Nitong nakaraan ay ginawa niya din ako ng gunshot wedding. Pero di ko akalain na uulitin na naman niya ito. Sinasabi ko sa inyong lahat na si Cathy ay isang baliw na babae. Halos lumabas na ang litid ni Kenneth sa leeg niya. Sa sobrang galit at kitang-kita nila ito. Kaya ikinatahimik lalo ng lahat dahil hindi nila inaasahan iyon. Marami ang nakakapanood sa binata lalo na at mayroong live doon. Pati ang kambal ay napapanood ang pangyayaring iyon dahil nanonood sila ng TV sa kantin nang biglang napalitan iyon ng live at nakita nila ang daddy nila. Kuya, si daddy! Billionaire? Gulat na sabi ni Addison nang mabasa ang headline ng live na yon habang si Ada naman ay tahimik lang na nanonood ng TV. Kailanman ay hindi naging kami ng babaeng iyan. And to be honest, my girlfriend ako. At nagpaplano na ako mag-propose sa kanya. Kaya please lang, tigilan niyo na ang kahibangang ito. Pagkasabi niyang iyon, ay agad na itong naglakad habang nakaharang ang mga bodyguard niya. Pero dahil sa sinabi niya ay mas gumulo ang mga press, lalo na at nalaman nilang may girlfriend na ito. Kilala si Kenneth bilang pinakamayaman sa mundo at pinakamailap sa mga babae. Hindi sila makapaniwala na dito pa mismo nanggagaling ang salitang iyon. Si Ada naman sa kabilang banda ay sakalang na-realize ang lahat ng bagay. I saw mommy is crying. Sabi ni Aiden na ikinatingin sa kanya ni Addison. You saw it too? I thought I was just hallucinating, sabi ni Addison. Mommy was hurt, sabi ni Aiden na ikinatahimik ni Addison. Matagal na niyang alam ang tungkol sa kasal ni Daddy. I am sure. Siyang nagayos ng kasal na yon. Kilala si Mommy na magaling na wedding coordinator at mayaman sila. Kaya sa kanya lalapit ang mga ito, sabi ni Aiden habang nakatingin kay Addison. Kaya pala palaging malungkot ang mata ni Mommy. Malungkot na sabi ni Addison.
Si Kenneth naman ay dumiretso sa company ni Ara at umakyat sa taas para kausapin si Alicia. Alicia, saan ang business travel ni Ara? Sabi niya agad dito na ikinakunot naman ng noo ni Alicia. Business travel? Walang business travel si Miss Ara. Ayaw na ayaw niyang tumatanggap niyan at isa pa, nagpaalam siya sa akin na sa bahay na lang daw muna siya para mas makasama kayong pamilya. Sa narinig ni Kenneth ay natigilan ito at maya-maya pa ay napakuyom na sa kamao. She lied on me. Sabi ni Kenneth at agad na umalis noon na hindi man lang kinakausap si Alicia na nagtataka. Pagpasok niya sa kotse agad niyang kinontak ulit si Ara. Pero wala pa rin. Patay pa rin ang phone nito. Kaya halos ibato na niya ang cellphone sa sobrang inis. Nag-aalala na siya kay Ara ng sobra. Where the hell are you, wife? Bakit ka nagsinungaling sa amin? Bakit hindi mo sanabi sa akin ang tungkol kay Cathy? Ang dami kong gustong sabihin sa kanya pero nag-aalala na ako ng sobra. Ilang araw na niyang wala ngayon tapos gumalat pa ang kasal na yan. I can't believe na nagawa niyang ayusin ang kasal na yon. Gagawin ko ang lahat para sa iyo at pati sa pamilya ko. Natigilan ako nang maalala ko ang sinabi niyang iyon. Nang gabing iyon ay umamin siya sa akin at simula din ng gabing yun ay sobrang clingy niya sa akin na para bang mawawala ako. So doon pa lamang ay alam na niya ang lahat. Nakilala na niya si Mama pero hindi niya sinabi sa akin. Mahal ko siya, alam kong alam niya yon at mahal niya din ako. Agad akong dumiretso sa bahay namin kung saan sigurado ako na naandun si Mama. Kailangan ko siyang makausap. Pagdating ko ay naabutan ko silang nasa sala. Ma, what's the meaning of that fucking wedding? Galit na sabi ko sa kanya kaya napatayo naman ito. Anak, gusto ko lang na mapabuti na ang lagay mo. Nasa tamang edad ka na, tumatanda ka na. Sabi niya sa akin na ikinagulo ko sa buhok ko. Ma, I told you na may hinihintay ako, diba? Sabi ko. Saan huminahon ka na nga muna? Sabi ni Papa pero di ko yan pinansin. Hinihintay? It's been a years, Kenneth. Hindi na siya dadating. Ni hindi mo nga siya kilala. Sigaw niya sa akin na lalo kong ikinainis. Hindi ko na napagilang umiyak dahil nag-aalala na ako ng sobra kay Ara. At sa nag-uumapaw na emosyon, baka kung anong nangyari na sa kanya. Dapat nung una pa lang sinabi ko na sa kanila ang tungkol kay Ara at sa anak namin. Ma, nakita ko na siya. Nakita ko na siya at nalaman ko na nagbunga ang gabi nang may nangyari sa amin. At kasama ko sila ngayon sa bahay nila. Natigilan sila dahil sa sinabi ko at napaupo na lang ako sa sopa dito at napasabunot sa buhok ko. Ma, hindi ko sinabi sa inyo dahil gusto ko munang ayusin ang lahat. Matagal kong di nakasama ang mga anak ko. Gusto ko pa kapag pinakilala ko na sila sa inyo. Sigurado na akong mahal na din niya ako. Iyak na sabi ko sa kanya at nakita ko na rin na umiiyak si Mama at agad niya ako niyakap. I'm sorry anak. Hindi ko alam kaya lang naman ako pumayag kay Cathy dahil gusto ko na mag-settle down ka na. Palagi ka na lang nasa trabaho at organization. Sabi pa niya sa akin. San, anong ibig sabihin ng mga anak? Takang tanong ng Papa at napahiwalay sa akin si Mama. Napangiti naman ako ng pilit. May anak na ako, Mama at Papa, at kambal sila. Sabi ko na ikinagugulat nila, pareho at tuwang-tuwa. Really, San? Gusto namin silang makita. Sabi ni Papa na ikinailing ko naman. Hindi pa nga sa ngayon, Papa. Magulo ang lahat dahil sa kasal na ginawa ninyo, Mama. Sabi ko na ikinabuntong hininga ni Mama. I'm sorry, anak. Ipaka-cancel ko na lang ang wedding. Teka, sino bang babaeng matagal mo nang hinahanap at ina ng mga anak mo? Tanong ni Mama kaya napatingin naman ako ng seryoso sa kanya. Si Ana, Mama, pero sigurado ako na mas kilala mo siya bilang Shasha. Sabi ko na kinataka niya, pero maya-maya ay napasinghap naman siya. Kitang-kita ko ang gulat sa mga mata niya. Si Shasha? Gulat na sabi sa akin
at tumango ako. Napahawak siya sa bibig niya dahil sa sobrang gulat. Wait, sino si Sasha? Tanong ni Papa. Pa, siya ang babaeng mahal ko. Ang babaeng mahal ko na may-ari ng Cellway Company. She is a wedding coordinator. Ang wedding coordinator na siya ring hininga ng tulong nila ni Mama na magpagawa ng peking kasal na yon. Nagulat din si Papa dahil sa sinabi ko at napatingin kay Mama. Oh my God, Sasha. Bakit di niya sinabi sa akin? All this time, kaya pala nakikita ko sa mata niya ang lungkot at sakit. Sabi ni Mama, kaya lalo akong napakuyom ng kamao. Ma, ginagalang kayo ni Ara. Sinabi niya sa akin na gagawin niya ang lahat para sa akin at sa pamilya ko. Iyon ang araw na nalaman niya ang tungkol sa kasal na pinaayos niyo, Mama. Matagal nang nasasaktan si Ara at hindi ko man lang alam. At ngayon, nawawala pa siya. Sabi ko na mas lalong ikinagugulat nila at napatingin sa akin. Nawawala, how? Sabay na sabi ng mga ito. Ang sabi niya ay may business trouble siya pero nalaman ko kanina na wala pala. Nagsinungaling siya sa amin at ilang araw na siyang hindi umuwi. Sabi ko sa kanila. Sobrang nasaktan siya, San. Sabi ni Papa kaya napayuko na lang ako at napahilamos sa mukha ko. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag may nangyaring masama sa kanya. 2 araw na at hindi pa rin umuwi si Ara, kaya sobrang pag-alala ko. Nasaan ka na ba, wife? Miss na kita. Nakausap ko na din ang kambal and to surprise, alam nila ang mga nangyayari. Napanood daw nila sa TV ang sinabi ko sa may company ako noon. Kinausap ko na naman sila pero hindi pa ganoon kaayos dahil busy pa ako sa paghahanap kay Ara. Saan ka ba pupunta? Nakasakay ako ngayon sa kotse ko at papunta ako sa Tagaytay dahil baka ando doon siya. Pupunta ako sa lugar na pinupuntahan namin doon. Una akong pumunta sa restaurant na kinainan namin noon pero wala siya. Sunod ay sa Sky Ranch pero wala pa rin. Panghuli ay doon sa Burol. Pagdating ko doon ay wala pa rin tao. Aalis na sana ako pero napahinto ako sa pagpasok sa kotse na may makita akong isang bagay na alam kung maaaring bakas na nandito si Ara. Balat ng burger. It's a Jollibee burger. She was here. Andito siya. Agad akong sumakay ng kotse at pinaandar iyon. Baka kaalis lang niya lang at mahanap ko pa siya. Ara, asan ka na ba? Habang nasa may matarik na daan, dahil mas mataas sa Tagaytay ay traffic at may na-aksidente ata. Kung kailan naman nagmamadali ako. Mabuti na lang at maya-maya ay nakausad na ang sasakyan at pinabilisan ko talaga ang pagpapatakbo ko. Sinubukan ko ulit tawagan si Ara dahil baka bukas na ang phone niya. At halos matuwa ako nang nagri-ring na iyon pero walang sumasagot. Kaya dali-dali kong tinrace kung nasaan siya. Siyempre huminto muna ako sa tabi kasi sa highway na ako. Teka, nadaanan ko to. Sabi ko nung makita ko ang location niya. Dali-dali ako nag-U-turn at bumalik sa dinaanan ko kanina. Habang nagdadrive si Kenneth papunta, doon ay may kung ano siyang kakaibang nararamdaman. Ano ba to? Sabi niya at mas pinabilis pa ang takbo para makarating agad. Pero halos hindi siya makagalaw nang ang itinuturo ng dot na kinalalagyan ng cellphone ni Ara ay sa lugar kung saan mayroong aksidente. Bumaba siya ng kotse dahil nangihina ang tuhod niya at dinayal ulit ang number para makasiguro siya at doon ay nakarinig siya ng pamilyar na tunog. Sir, may tumatawag sa cellphone ng naaksidente. Sige, amin na at sasagutin ko. Hello? Kamag-anak niyo po ba si Atasha? Ara Cellway? Napahinto sa paglalakad si Kenneth nang makita niya ang pulis na sumagot ng tawag na iyon at nagsimula ng tumulo ang luha niya. No! Nasabi na lang niya. Hindi niyo po ba kaano-ano? Pero kilala ninyo? Naaksidente po kasi siya. Agad na ibinaba ni Kenneth ang tawag at tumakbo papunta doon. Nasaan si Ara?
Nasaan? Hindi. Sigaw niya at pinigilan niya ang mga pulis doon. Sir, teka lang ho. Baka kayong mapahamak. Kakukuha lang namin sa kotse niyang nalaglag mula sa bangin. Halos mapaupo si Kenneth mula sa panghihina sa narinig niya at iyak na siya ng iyak. Naaksidente po ang biktima, 1 oras nang nakalilipas at ngayon lang namin nakuha ang kotse mula sa pagkakalaglag sa bangin.